Nasa sentro ng krisis ang NATO at ibinunyag ang matinding pagkikilos kaugnay ng kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Sa Brussels, malinaw na sinabi ng kalihim General Mark Rutte na ang kasunduang pinangunahan ni Donald Trump ay nagbukas ng bagong yugto sa labanan para sa kipot ng Hormuz. Ipinakita ni Rutte ang kasunduan bilang pagkakataon para pigilan ng Iran na umabante tungo sa sandatang nuklear at bawasan ang kakayahan nito sa mga balistikong misail. Doon na lumalabas ang bomba. Hindi direktang pinamumunuan ng NATO ang operasyon, pero kinumpirma nila na maraming kaalyado ang handang sumuporta. Isang inisyatiba na pinamumunuan ng Pransya at United Kingdom, kasamang mahigit 40 bansa na nag-uusap para tiyakin ang malayang paglalayag. Sa praktika, nakuha ni Trump ang gusto niya. Kaya na yon kailangang ipakita ng mga Europeo ang kanilang kakayahan, maglaan ng mga kakayahan at suportahan ang napagkasunduan. Paano sumali ang igit 40 bansa rito? Ikukuwento ko agad lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsalalita si Rutte bago ang pagpupulong ng mga ministro ng depensa ng NATO sa Brussels at agad binanggit ang issue ng Iran sa simula pa lang. Ayon sa kanya, pinabubuti ng kasunduang ginawa ni Trump sa Tehran ang seguridad ng lahat dahil tinutulungan nitong pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Kinikilala niya na naisulong ng White House ang mahigpit na negosasyon. Iniugnay mismo ng NATO ang kasunduan sa pangangailangang pahinain ang kakayahan ng Iran sa mga balistikong misail, isang isyung palaging nasa sentro ng tensyon sa Tehran. Mahalaga ang kipot ng Hormuz sa pagbabagong ito. Ayon kay Rutte, malaking tagumpay ang pagpapanumbalik ng malayang pagdaan doon. Hindi ito maliit na pahayag. Ang Hormuz ay daanan ng mga barko, langis, gas, estratehikong kargamento at may papel sa katatagan ng internasyonal na presyo. Dahil dito, naging sentro ng operasyon ang malayang paglalayag. Malakas na revelasyon ang kumpirmasyon ni Rutte na Pransya at United Kingdom ang nangunguna sa pagsuporta sa pagbabalik ng seguridad sa dagat. Ang NATO ay nagmamasid at nakikilahok sa usapan, ngunit hindi sila namumuno sa misyon. Napunta ang pamumuno sa Pranses at Briton, suportado ng mga kaalyado at kasusyo. Ayon kay Rutte, mahigit 40 na bansa nang nakikilahok sa usaping ito para matiyak na may babalik ang kalayaan sa paglalayag. Ipinapakita nitong nagbukas ang kasunduan ng US at Iran ng konkretong internasyonal na presyon laban sa Tehran. Mahalaga ang teknikal na aspeto ng operasyon sa pagtanggal ng mga mina. Ayon kay Rutte, pangunahing alalahanin sa kipot ang mga mina at ang teknolohiyang kailangan para linisin at protektahan ang daanan. Makikita na ayaw din ng Europa tulad ng Estados Unidos at may mga kaalyadong Europeo sa parehong antas. May mahahalagang kakayahan sila sa pag-aalis ng mina, radar at iba pang teknolohiya para maibalik ang kumpiyansa sa paglalayag ng mga barkong pangkalakalan. Sa ibang salita, binuksan ni Trump ang landas sa politika at ngayon tinatawag na ang mga kaalyado para magpakilos ng aktual na kakayahan sa dagat. Matagal na handa ng Pransya at Reino Unido ang hakbanging ito. Bago ang pahayag ni Rutte noong Abril, nagsama ang dalawang gobyerno ng 12-12 ng bansa upang talakayin ang muling pagbubukas ng Hormuz at itinulak nila ang isang mahigpit na depensibong multinasyonal na misyon. Layunin ng panukala na protektahan ang barkong pangkalakal, bigyan ng kapanatagan ng mga komersyal na operator at magsagawa ng paglilinis ng mga mina kapag umayon ang mga kondisyon. Matagal nang binubuo ang estruktura at lalo pang lumalakas dahil sa kasunduan ni Trump at pampublikong kumpirmasyon ng NATO. Itinala ng pamahalaang Britaniko ang kumperensya sa papaplanong militar sa Northwood, Hilaga ng Londres, kasama ang mga tagaplano mula sa mahigit 30 bansa. Ang layunin ay gawing planong militar ang diplomatikong kasunduan. Kasama rito ang pamumuno, kontrol, kakayahan, pagpapadala ng mga puwersa at koordinasyon sa mga katuwang. Simple lang, hindi sapat na basta sabihin ng Iran na bubuksan ang daanan. Kailangan tiyakin na makakatawid ang mga barko ng ligtas, walang banta ng mina, walang pananakot at walang pampulitikang panggigipit na nagkukunwaring kontrol sa dagat. Pumasok na rin sa pressure ang G7. Tinanggap ng mga lider ng pinakamalalaking ekonomiya ang kasunduan, ngunit iginiit na dapat talakayin sa negosasyon ang banta ng Iran sa reyon. Kasama rin sa usapan ng programang nuklear, pagkilos ng Tehran sa pamamagitan ng mga kaalyadong grupo at katatagan sa gitnang silangan. Napapalagay nito ang rehimen ng Iran sa alanganing posisyon.
Pinapakita niya ang katatagan, pero nakikita niyang patuloy na umaayon ang mga pangunahing bansang kaluran sa layunin. Binigyan din ni Trump ang mensaheng ito sa pagtatapos ng G7 nang sabihin niyang dumami ang trapiko sa Hormuz matapos i-anunsyo ang tigil putukan. Nagbanta rin siya na kung lalabag ang Iran sa kasunduan, maaaring muling magsagawa ng aksyong militar ang Estados Unidos. Ipinapakita ng pahayag ang lohika ng negosasyon ni Trump, hindi ito bulag na tiwala sa Teheran, kundi kasunduan na may kasamang pressure, pagbubukas na may pagbabantay at tigil putukan na may babala. Binibigyan ng Iran ng tsansang makalabas sa pagkakasukol, ngunit hindi ito pinapayagang bumalik sa dati nitong laro. Iniulat ng Reuters na kasama sa memorandum ang pagbabalik ng buong trapiko sa kipot ng Hormuz, pagsuspinde ng pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran at pagtanggal ng internasyonal na parusa sa ilang kondisyon. Mahalaga ring gawing kasunduang may bisang negosasyon at pwedeng umatras ang mga panig hanggat wala pang pirmahan. Ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang koalisyong pandagat. Hindi sapat ang umasa lang sa pangako ng Tehran para sa seguridad sa dagat. Nilalaman din ng kasunduan ang 60 araw na pagpapalawig ng tigil putukan bilang hakbang sa permanenteng tigil putukan, ngunit nananatiling sensitibo ang sitwasyon. Pinapakita ng balitang internasyonal ang tensyon sa Lebanon, pag-aalala sa Hezbollah, presyon mula Israel at pagdududa ng mga kaalyado, ang NATO. Hindi, ayaw nitong magmuhang may-ari ng operasyon, pero hindi rin ito naisantabi. Sinabi ni Houthi na binabantayan ng alyansa ang lahat at marami itong kaalyadong handang sumuporta. Iniiwasan niyang gawing formal na operasyon ng OTAN ang misyon, pero sinisiguro niyang may politikal na suporta mula sa alyansa para sa Pransya, United Kingdom at mga kasosyo. Para kay Teheran, mabigat ang mensahe. Hindi lang ito magiging isang bilateral na pagtatalo sa pagitan ng Estados Unidos, magkakaroon ng isang network ng mga bansa na nagmamasid at sumusuporta sa kalayaan ng mga bansa. Ipinapakita rin ng reaksyon ng Houthi ang pagbabago sa alyansa. Ilang buwan nang pinipilit ni Trump ang mga Europeo na gumawa ng higit pa para sa sarili nilang seguridad at sa mga krisis na nakaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Sa harap ng Hormuz, ang Pransya, Reino Unido at iba pang kaalyado ay sinusubukang patunayan ang kanilang kakayahan. Nag-aalok ang Europa ng pagtanggal ng mina, radar, teknolohiyang pandagat at pagpaplano, habang ang White House ay nagdadala ng estratehikong presyon. Suportado ng OTAN ang diplomatiko at operasyonal na pag-ipit laban sa paggamit ng kipod bilang sandata ng rehimeng Iranian. Naisantabi ang Iran kapag ang talakayan ay aktual na inspeksyon na, hindi na naratibo. Maaring sabihin ng Tehran na nanindigan sila, nakipagnegosasyon ng patas o napanatili ang kanilang soberanya. Sa totoo lang, dahil sa presyon mula Amerika, napalibutan ng rehimen ng kasunduan ng G7 NATO, Pransya, Reino Unido at koalisyong nais panatilihing dumaraan ang mga barko. Ang kipot ng Hormuz ay hindi na eksklusibong barahan ng Iran at itinuturi na itong isang internasyonal na daanan. Dapat gumana ng walang banta, pampulitikang bayad o militar na pananakot. Pinalalakas ng pahayag ni Houthi ang pananaw na ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran ay naging pagsubok sa kanluran. Ibinunyag ng NATO na kumikilos ng mga kaalyado para suportahan ang malayang paglalayag. Nag-aalok ang Europa ng teknikal na kakayahan, nagbibigay ng suporta ang G7 at ang Hormuz ay nagiging punto kung saan susukatin ang pangako ng Iran. Sa praktika, itong bahaging pinakamabigat para sa rehimen ng Iran. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. May mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Wilson Alves.